Praise God, kita sa kaabay mo, nagyang mga tanda ka. Tanawawan ka, awan ka gagawa. So praise God ko. Sinong Tagalog dito? Oh, meron tayong nag-iisa tayong Tagalog. So I need to speak Ilocano. Ay, Tagalog pala, Tagalog. Okay, so before that, I just want to read in Exodus 33. Exodus 33 verse 12 to 14. New Living Translation. Okay, kung sino may Bible, pwede nyo buksan sa cellphone nyo. Eh sabi nga nila, pag maganda ngayon kasi high-tech yung cellphone natin. Kasi pag imaginin mo, yung Bible mo is yung makakapal na libro, yung actual na Bible. Imagine, pagdalhin mo lahat ng translation, meron kang NLT, NIV, di ba mabigat? Kaya ang kagandahan at meron tayong cellphone, andito lahat yung mga translation ng Bible natin. So, sabi nila, use your phone wisely daw. So, kung meron kang Bible, just open with me in Exodus 33 verse 12 to 14. Ayan ang mga ito. Sabi niya dito, one day Moses said to the Lord, you have been telling me, take these people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with me. You have told me, I know you by name, and I look favorably on you. If it is true that you look favorably on me, let me know your ways so I may understand you more fully and continue to enjoy your favor. And remember that this nation is your very own people. The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. So let's pray. Father, we thank you for this word, Lord God. We thank you, Father, for your goodness, for your presence upon this place, and continue to minister to us through the Holy Spirit that lives in us, O Lord. So we praise you and glorify you in Jesus' name we pray. Amen. So in this verse, dito natin makikita yung sa Exodus 33, 12 to 14. At gusto ko lang sabihin na itong verse na to, dito tayo mababasa kung yung communication ni Moses at ang Panginoon. So yung si Moses siyang nagsasalita sa verse 12 to 13. Pero pag tignan natin sa 14, dito yung sabi ng kung sinagot siya ng Panginoon. Sabi na, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. So, I titled my message in a word of dwelling in God's presence. So isa din to sa points ni Pastor natin nung Sunday that keep dwelling in God's presence. So nilagyan ko siya ng title. Sabi dito, dwelling in God's presence. Kung bakit dwelling in God's presence, kung makita natin kasi dito sa 33, verse 33, dito yung communication nila Moses at ang Panginoon. Pero hindi lang to. As we go back sa mga ibang history niya, ibang mga chapter niya, is doon natin mababasa yung communication talaga ni Moses at ang Panginoon. But here, I want to focus in verse 33, and chapter 33, na ito yung communication nila. That's why I said, dwelling in God's presence. Kasi yung time na to, ito yung dito nagigipag-deal si Moses. Dito sa chapter na to. At kung bakit ito yung title ko, because tonight is our inspirational night. So, let's be inspired by the word. So, itong preaching na to is not half preaching at half testimony. So, parang testimonial preaching siya. So, hindi lang siya puro word, but also testimony. Kung bakit ito yung title ko is because I have seen yung communication, yung paano yung gaano ka-close si Moses at ang Panginoon. Because they even parang magkaibigan sila ng uusap
Kung tingnan natin dito, para silang magkaibigan. Tingnan mo yung katabi mo kung kaibigan mo yan. Pag magkausap kayo, ganun ang si Moses. Ganun si Moses at ang Panginoon kung nag-uusap sila dito sa chapter na ito. So my number 1 point is, wala akong PowerPoint. Sorry kasi wala akong PowerPoint. Kasi gusto ko mag-focus kayo sa akin. So, okay lang wala akong PowerPoint, but I just made this sermon kanina lang. I have prepared this. I have prepared some sermon, but ito yung parang na ilagay sa puso ko that I need to share tonight. So number 1 is dwelling in the presence of God. Number 1 is sets you apart. So dwelling in the presence of God sets you apart. Because if we read in Exodus chapter 33, verse 15 to 16, kung ituloy natin dito, sabi niya, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung bakit nasahan up from here, do not send us sa promised land. Kung wala ang presensya mo, Panginoon, huwag mo kaming dalhin sa promised land. Ang sabi niya sa 16, sabi niya, how will anyone know that you are placed with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Kung mabasa natin dito, I see that's ang bakit sets you apart, and as we dwell in the presence of God, will set us apart. Kung bakit set us apart, is dito natin makikita that how will anyone know that you are placed with me, with your people, unless you go with us? Kung bakit nakikita natin dito sa verse na 2 is, kung bakit sa kadami-dami ng mga Israelites, yung mga Egyptians, sa Bible na ito, is si Moses pa ang napili. And what makes the difference kung si Moses at itong mga Israelites at itong mga Egyptian? Bakit wala sa kanila ang nagamit? Pero tingnan natin dito, kasi sabi na, if your presence does not go with us, do not send us out from here. Kung bakit yung pag-dwell natin, pag-punta natin sa presensya ng Panginoon, will set us apart, dahil ganito ang nangyari kay Moses. Kung bakit siya ang ginamit ng Panginoon is because He knows how to dwell in the presence of God. Kung nabasa natin kanina that we have a communication sa Panginoon, meron silang communication sa Panginoon. Nung babasa natin sa taas na chapter, doon natin nabasa yung communication nila kung gaano sila ka-close sa Panginoon. How He dwell in the presence of God. And even as we go back sa mga ibang chapter, how Moses encountered God sa burning bush. He encountered God sa burning bush. Yung time na yun is, nung na-encounter niya ang Panginoon, everything changed. At yun yung time na he dwelled in the presence of God. Kasi yung sa burning bush na yun, doon yung presensya ng Panginoon. And he stayed there. At doon sila nag-uusap ng Panginoon. But after that, doon na siya nagamit ng Panginoon. So tingnan natin yung pag-dwell natin, yung pagpunta natin sa presensya ng Panginoon, so yung pag-stay natin sa presensya ng Panginoon, will set us apart. Bakit? It's because if you carry the presence of God, that what's make you different. Amen. Carrying the presence of God makes you different. Amen. Kung dala ang presensya ng Panginoon, that makes you different. Imagine in the place, kung meron kang kaibigan, non-believers. If you have yung may mga kaibigan kang nadi-depress, that's why may narinig akong kanina that you are a motivator. Diba? Motivator tayo lahat because we carry the presence of God. And if we are carrying the presence of God, pag pupunta tayo sa mga ganyan na lugar, ganyan na mga tao, is we can, as kung dala-dala natin presensya ng Panginoon, we can influence them. Diba? Amen. As we bring the presence of God doon sa lugar na yun, we can also become a blessing sa kanila. Because you're not only carrying the presence of God, but God will enable you to speak to that person, to encourage that person,
para ma-lift up din, para ma-motivate, para ma-encourage din. At ang dami sa atin, even sa mga young people, lahat, young people naman tayo lahat, di ba? We are all young people sa gawin ito. And praise God because God is using young people to share the word. God is using young people to impact the world. At hindi mo huwag mong sabihin sa sarili mo na, ay bata pa ako. Kasi ang Panginoon wala siyang pinipili. Bata man o matanda, God still use you. At gano'n yung ginawa niya kay Jeremiah. If you read the book of Jeremiah, that sabi niya, bata pa ako, hindi ako pwede. But God still use him. At dito natin makikita that kung bakit natin nakikita na si Moses is ginagamit ng Panginoon para sa mga taga-Israelites, yung mga Israelite people, kung bakit na ginagamit ito because ang makikita natin, Moses often spoke with God face to face. And God's presence with him made him different from others. God's presence with him made him different from others. Ganon tayo pag we carry the presence of God, kung dala-dala ang presensya ng Panginoon, we'll become different from others. Hindi ko sinasabi na iba ka, but if you are carrying the presence of God, hindi lang ikaw yung laging hindi kayo ikaw yung laging malungkot, ikaw yung laging depressed. But now, because you carry the presence of God, ikaw na yung nag-i-encourage sa kanila, ikaw yung nag-motivate sa kanila. So, gano'n. So, one of my example is, one of my testimony, dahil isa rin akong nag-aaral din ako. So, bago ako pumunta sa Bible School, nag-aaral din naman ako sa secular. Nag-aaral ako sa Kings, yung taga-Kings. Most yung graduate na sa Kings. So, meron tayong nag-aaral sa yung mga sa Kings College, dyan lang, malapit dyan. Isa rin ako nag-aaral. Nag-aaral din ako. At first year ako nung time na yun. So, sa department namin is, sa department namin ng business ad. Andun kami lahat. So, first year, andun lahat nakakasama yung mga first year until fourth year. For first year hanggang sa fourth year. Alam nyo, pag hindi ka fourth year, hindi ka pwedeng maki-join sa mga outing nila. Hindi ka pwedeng sumama-sama sa mga fourth year kasi nakalaan lang yung mga budget nila for third year until fourth year. Pero wala nang third year. Parang fourth year nakabukas sila sa mga fourth year na mga pupunta mag-outing. Ako first year pa lang ako nung time na yun. Pero din doon ko nakita ang favor ng Panginoon. Because doon ko rin na-realize those as habang ginagawa ko itong sermon na doon, doon ko na-realize na ganun pala ang nangyari nung time na yun. First year ako ng time na yun, pero yung outing, yung budget is nakalaan lang sa fourth year. Pero ang nangyari doon is yung mga teacher at yung mga fourth year student, bakit ako lang yung tinawag? Sa kadami-dami naming first year na andun is ako lang yung tinawag. Tapos, ang kagandahan pa nun, hindi lang ako tinawag, kundi sinundo pa ako kasi nag-skip ako sa diyan ako sa Vice Park. Hanggang ngayon naman, is diyan pa rin ako sa Vice Park. Is doon is pumunta pa ako sa kanila doon para sunduin ako. Kasi doon ko nakita, doon ko na-realize na if we have the presence of God, andun yung favor ng Panginoon. Hindi sabihin, hindi porket bata ka o hindi porket sabi mo, first year lang ako. Hindi porket walang-wala ka. Ganun lang. But pag tingnan natin ang favor ng Panginoon, if we carry the presence of God as we dwell in the presence of God, andun yung favor ng Panginoon. At hindi lang yun. Meron din akong nagtrabaho kasi nagtrabaho rin ako. So, sino yung mga employee dito? Hindi lang ako
naging estudyante, pero naging employee din ako. Agad. Sino mga employee dito? Wala, estudyante kayo lahat? Okay. Sino nag-a-apply? Okay, so, nagtrabaho rin ako sa, dyan lang, malapit na, dyan lang kay Tangwa. Nagtrabaho rin ako kay Tangwa. Alam niyo, sa lahat ng trabaho niya, hindi ako magyayabang dito, pero gusto ko lang sabihin sa atin that kung andun ang presensya ng Panginoon, hanggang Panginoon sa atin, andun yung favor niya. Andun yung blessing sa atin. Nagtrabaho rin ako kay Tangwa, yung anak ni Apo ni Tangwa, siya yung boss ko. Nagtrabaho sa kanya, so lahat ng mga trabaho niya. Kasi hindi pinsinas yung binibigay yung sahod, di ba? Pinsinas. So makaalam yun. Pinsinas binibigay yung sahod, hindi every week, hindi everyday binibigay, pero pinsinas binibigay yung sahod. Nabigla lang ako kasi nung nagtatrabaho sa kanya, yung mga paalis ng mga trabaho niya, yung mga dating mga trabaho na hindi siya ganun. Yung nandun ako sa nag-work sa kanya is, alam nyo, kulang talaga yung sahod. Kasi ikaw yung magbabayad ng pagkain mo, ikaw yung magbabayad ng snacks, ng merienda mo, di ba? Kung 450 ang babayaran mo at yung budget bill pa nila is 150, ilan na matitira? At pag mag-merienda ka pa ng umaga at hapon, ilan na matitira doon? Wala na, di ba? At pag nagre-rent ka pa, nagbabayad ka ng ilaw, nagbabayad ka ng kuryente, ilan na matitira? Wala. Gastos lahat. May utang ka pa. Diba? Ganun ang nangyari. Pero alam niyo yung favor ng Panginoon, alam daw, binibigay sa amin yung kinsinas ng sahod. Pero hindi lang yung instead yung amount na ibibigay sa akin, instead yung exact na amount na ibibigay sa akin, alam mo may extra. May extra na envelope. Alam niyo, ganun daw ang malang Panginoon. Pag malakas yung kapit natin sa Panginoon, hindi lang yung malakas yung kapit natin sa boss natin, o kay Mayor, o kay Saman. Diba? Pag malakas ang kapit natin sa Panginoon, daladala natin yung favor, daladala natin yung blessing, daladala natin ang blessing ng Panginoon sa atin. So yun, I just want to testify that kasi nandito natin makikita that God will set us apart. Sabihin mo, ganun ako. But if you are in the presence, if you dwell in the presence of God, God will set us apart. So, number 2 is, as we dwell in the presence of God, number 2, fills you with courage. It fills you with courage. So makita natin ang buhay ni Moses dito is, before Moses spoke to the Israelites or kay Pharaoh, he first dwelled in the presence of God. Bago pinausap ni Moses si Pharaoh, di ba na-encounter niya ang Panginoon sa burning bush? Doon ang presensya ng Panginoon. Doon siya nag-spend ng time before he go kay Pharaoh. Alam niyo, imagine kung si Moses, hindi pa niya na-encounter ang Panginoon at pumunta siya agad kay Pharaoh. Ano mangyari sa kanya? Papahingan pa ba ni Pharaoh? Hindi, di ba? Yes, wala yung presensya ng Panginoon doon. Wala yung command ng Panginoon, wala yung word ng Panginoon sa kanya. At pag si Moses, papunta siya kay Pharaoh at sasabihin niya yung mga sinabi ng Panginoon sa kanya, walang mangyari. Pero nung time na before he spoke to the Israelite or kay Pharaoh, yes, he dwell in the presence of God. Yun ang yung sa burning bush. Bago siya nag-minister sa mga taga-Israelite at sa mga taga-Egyptian. Bago siya nag-minister sa kanila, bago nag-start yung ministry ni Moses, na-encounter niya muna ang Panginoon. At nung na-encounter niya ang Panginoon, doon siya nabigyan ng courage. Si Moses, kadang nga, hindi siya yung magaling magsalita. Hindi siya mapagsalita.
Pasalamat ng siya, pasalamat ng kayo, di ba? Nagkagdata sama ko at medyo madali at medyo mas nag-retreat kasi but as we carry the presence of God, as we are dwelling in the presence of God, may can't courage. Kasi ganun lang nangyari kay Moses. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa chapter 3 verse 10 sa Exodus, sabi niya, "Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt." Kaya nung na-encounter ng Panginoon, nagkaroon siya ng courage to speak para pumunta sa Egypt para kausapin si Pharaoh. Pero pag makita natin dito, Moses looked down on himself. Kasi dahil hindi siya makapagsalita, dahil siguro mahihayin si Moses. So mahihayin dito, mahihayin kayo? Kung mahihayin kayo, parang kayong si Moses. At minsan yung hiyahiyan natin, we look down on ourselves. Dahil sa kakayanan natin, we look down on ourselves. Dahil sa pinanggalingan natin, we look down on ourselves. Diba? Galing lang ako kasi sa pamilya na ganito. Galing lang kasi ako dito sa ganitong klase ng buhay. And sometimes we look down on ourselves. Tinitingnan natin yung sarili natin na kawawa. At ganun ang buhay ni Moses nung time na to na inuutosan siya ng Panginoon. Pero si Moses, tanggi siya ng tanggi. Paano, Panginoon, pagpunta ko doon at tatanungin kung sino nagsabi, kung sino nagutos sa akin. Ganun yung naging ugali ni Moses sa time na to. Nung inuutosan siya, sabi niya, paano pag ganito ang gagawin nila sa akin? Paano pag ganito ang sasabihin nila sa akin? Nakita niya ang kakayanan niya as a person. At ganoon din tayo. Makikita rin natin kung anong kakayanan natin as a person. Minsan, hindi ko kaya yan. Wala ko. Hindi ko gusto yan. Diba? And sometimes we always look down on ourselves. Pero sabi ng Panginoon sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." And that is the command of God sa ating lahat sa araw na ito. So don't look down on yourself, but listen to the word of God in Joshua 1:9. God, have I not commanded you? Inuutosan na tayo ng Panginoon na be strong and courageous. Huwag na tayo ma-discourage. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, saan man tayo pumunta, God is with us. Andiyan ang Panginoon. As we dwell in the presence of God, andiyan lagi ang Panginoon for us. So we need to be strong and courageous. Ang sa pangatlo, kasi mabilis ang oras, yung sa pangatlo is, dwelling in the presence of God makes you unstoppable. Gagawin ka unstoppable, hindi ka na laging madaling mag-give up. Not easily give up. So sabi na sa 16 verse 2-3, basahin natin dito, "There to the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt, we mourned. There we sat around pots filled with meat and eat all the bread we wanted. But now you have brought us into this wilderness to starve us all to death." To starve us all to death. Kung makita natin dito na as we dwell in the presence of God is ang mangyayari sa atin ito is unstoppable. Why? Kung yung binasa natin kanina, makita natin dito na lahat ng taga-Israel na nilabas nila sa Egypt, okay. Kasi nung nilabas sila sa Egypt, yung ito mga taga-Israel, pumunta sila sa wilderness, andun na sila sa wilderness. At lahat ng mga tao na ito nagpo-complain kay Moses at Aaron. Dahil sa complain nila, nagpo-complain na sila dahil wala na silang makain.
Sabi nila, kahit mamamatay kami sa Egypt, at least meron kami pagkain doon na masasarap. So, yung palakain dito. Okay, so, praise God kung palakain tayo kasi pari-parehas na tayo kumakain dito. Dahil kumakain na, sabi niya, iniwan nyo na lang sana kami sa Egypt. At least andun lahat ng meat na kinakain namin. Imagine yung si Moses at Aaron. Kung tingnan natin sa Bible, hindi lang hundreds of people yung andun. Basahin natin sa Exodus 12:37, there are 600,000 men na nagko-complain kay Moses at Aaron. Imagine na gano'n yung tao na nagko-complain sa'yo. Imagine na ikaw lang, yung kaibigan mo lang, tatatlo lang kaibigan mo, pag nagko-complain mga yan, di ba, drained ka na. Masakit na ang puso mo. Di ba? Pag ganyan ang mga kaibigan mo, yung mga toxic na kaibigan mo, is na, pag nagko-complain na sila sa'yo, is, di ba, nasasaktan ka na. Imagine sila Moses at Aaron, there are 600,000 men complaining at exploring pa yung mga bata at mga babae. At according sa studies, is there are more than 2 or 3 million of people nandun. Imagine na gano'n ang tao na nag-complain sa'yo. Mas mag-isa mo lang, dalawa lang kayo na tao. Sabihin mo, di ba, may pag-tao tayo, pag may pag-iisip tayo na will, di ba? Na tigil na natin. Diba, may pag-iisip tayo na gano'n na, tigil ko na itong ministry ko na ito, dahil na mo-complain. Tigil ko na itong ginagawa ko na ito, dahil na nag-complain. But imagine Moses and Aaron, there are 600,000 men, but they still continue. Bakit sila nagpapatuloy kahit gano'n ng mga tao na nag-complain sa kanila? Dahil they have the presence of God. Andiyan ang Panginoon sa kanila. They learn na hindi sila pabayaan ng Panginoon. So si Moses naman, tanong siya ng tanong sa Panginoon. At ganoon din sana dapat tayo, kung dami na tayo na naranasan sa buhay, sa trabaho natin, dami na nagko-complain na asawa mo, nagko-complain na mga kapatid mo, nagko-complain na mga kaklase mo. May struggle, diba? May challenge. Ganun lang ang challenge sa atin. Pero ang makita natin ang ginagawa ni Moses, tumatakbo siya sa Panginoon. Doon niya lahat sinasabi, hindi niya sinasagot yung mga 600,000 men. Hindi siya andon na para sagutin yung mga tanong nila. Pero anong ginawa niya? He ran in the presence of God. At doon niya lahat sinasabi yung lahat ng nararamdaman niya at lahat yung mga nangyari sa kanya. At ganoon din sana ang mangyari sa atin sa araw na ito. I want to encourage you that if you are experiencing those kind of struggle, just run into the Lord. And He will sustain you. Cast all your burden unto the Lord and He will sustain you. Ganun tayo sustain ng Panginoon if you run unto Him. Ganun ang gagawin natin. At sa akin, yes, I have also I also have that moment to give up. Sabi ko nga nung Wednesday or last Wednesday about my preaching, yes, there are times that many times nagpaalam na ako kay Pastor, alis na ako dito sa Trinidad, uwi na ako sa amin. Pastor, uwi na ako sa amin. Because of some struggle, financially, emotionally, physically, ano na lahat yung nasa mo, parang you are now in the pinakababa ng buhay mo. At sabi ko, Pastor, alis na ako. At sabi ko, maybe 10 times na nagpaalam ako sa kanya. Pero walang isa doon, walang natuloy. Sabi ko, Pastor, uwi na ako. Hindi ko na kaya dito. Pastor, ayaw ko na. Pero ang nangyari, dahil sa isip ko, ngayon ang buhay ko ng time na yun, because I've seen, nakita ko yung gano'n yung kakaya ng buwas ng tao. Wala akong parents na mag-support, na doon mo sasabihin yung lahat ng mga problema mo. Diba? Kailangan natin yun. As anak,
as anak, kailangan mapanin sa parents mo. You need to go to your parents para sabihin yung mga problema mo. Tama, di ba? At mas magaan pa ang pakiramdam mo pag sinasabi mo sa mga parents. Andun ako nung time na yun, nung time na yun is, wala akong pagsasabihan. Hindi ko naman close lahat yung nandito sa church. Yung close ko lang si pastor. Pero kahit sinasabi ko sa kanya, mayroon namang bagay, kasi lalaki ako, mayroon namang bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Iba talaga pag lalaki ang kausap mo, lalaki. Diba? Pag naman babae, diba? Medyo iba yung kaya pag babae naman nag-chismis, mas malaki. Pero pag lalaki ang nag-uusap, medyo konti lang yung chismisan nila. Pero hindi ko alam kung totoo yun. According yung isang lalaki dito. Kasi may lalaki pa dito, may dalawa. Okay? So, ganoon, nung time na yun, sabi ko, Panginoon, wala na akong relatives dito. Meron na akong relatives, pero hindi naman close sa akin. Wala akong parents. Because I am also a product of broken family. Product ako ng broken family. Kaya sabi ko, wala akong parents. Hindi ako lumaki sa parents ko. Meron lang nangyari, sabi ko, ayaw ko na. Kasi financially, saan ka kukuha? Nag-aaral ka pa. Diba? Emotionally, hindi naman lahat, andun ng Panginoon. Pero minsan, because tao tayo, we need also yung synergy ba, yung kasama. We need also people na yung kausapin, di ba? Yung physical na tao, yung spiritual. Yung physical na tao, we need that kasi tao lang tayo, di ba? Kailangan din natin ng tao na kausap. Yeah, we need yung Panginoon, pero we also need person para at least mag-encourage sa'yo or pwedeng matuto ka sa buhay niya o matuto siya sa buhay mo. We need each other. So, tingnan mo katabi mo, kailangan natin ang isa't isa. So, kailangan natin ang isa't isa, okay? So, thank you for this, yung mga kasama ko, that they will come to support. So, thank God at nakapunta kayo kahit maulan. So, gano'n lang yung time na yun. So, parang yun na yung pinakababa na level ng buhay ko ng time na yun. Imagine mo na nag-iisip ka na kung saan ka titira, saan ka tutulong, saan yung panggastos mo. Lahat, di ba? Iniisip mo na lahat. Pag tayo mag-iisip ng gano'n, mali-blend talaga tayo. Nasabi ko, Pastor, uwi na ako. At least sa Mountain Province, hindi ka magtanim, yun na lang kakainin mo. At least magandang kandun na lang yung pagkain. Doon na yung comfort zone ko. Pag andun ako sa Mountain Province, doon na yung comfort zone ko kasi andun lahat, nakaprovide lahat yung pagkain. But if you go to the city, is iba rin yung level dito. Kasi hindi ka pwedeng, sabi ko nga, hindi ka pwedeng magtanim sa kalsada. Silwa na sa nakakagit na magtanim sa kalsada. Mo balik ka view ng kalsada, tag-garden ka. Diba? Hindi. But one thing I learned as we go in the presence of God, we'll not easily give up. But as we continue to be consistent sa presensya ng Panginoon, sa paniniwala natin sa Panginoon, sabi niya, God will sustain us. That's why, cast all your burden sa Panginoon na will sustain us. Kaya doon ako na-sustain ng Panginoon. Doon ko nakita how God is good sa buhay natin. How God sustain us, how God will provide for us. So I want us not to just declare. Wag lang tayo mag-declare na God will provide. We pray that God will provide, God will sustain us, God will bless us. Hindi lang natin sinasabi yun. But we need also to believe and we will see. You will see. Yung declaration natin, kailangan paniwalaan mo din. Yes, what is impossible to man, impossible to God. It's possible to God. Diba? Kaya kung ano imposible sa'yo, posible sa Panginoon. Kaya paniwalaan natin yung mga declaration natin. Kung bakit minsan hindi nangyari kasi, oo nga, nagdideclare ka, pero may doubt ka pa. Diba? At magkaaway yung doubt at saka faith. So, we need to believe kung ano sa mga declaration natin. So, gano'n lang naman ako. Yes, yun lang yung
encourage din ko sa Panginoon ng time na yun that I need to believe sa mga declaration. Di ba sinasabi that God will provide. So, na testimony, kung paano ako sinustain ng Panginoon is God use yung mga ibang tao to sustain me. Hindi yung relatives ko, pero those people na hindi ko sila katulong, hindi ko sila kilala. And there are people na doon talaga ako nabigla. Kasi yung mga tao na tumulong sa akin ng time na yun is hindi ko sila kilala, hindi nila ako kilala. But they just came without word to just give me that amount that I need in that time. So God will use either unbeliever or believer, God will use them to supply your needs. Ang gano'n ang Panginoon, gano'n na gagamitin ang tao para i-bless tayo. At minsan gano'n ang gulong ng kaaway sa atin, gulong ng kaaway sa atin. He always remind us of our past, remind us of our weaknesses, para mag-give up tayo. But remember in Psalms 91 verse 7 that 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. So 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, and they will not come near you. Because the battle belongs to the Lord. Hindi natin battle, but the battle belongs to the Lord. So kahit gaano man ang gawan ng tao sa atin to remind us of our weaknesses, that God will fight for us wherever we go. And for the last, is as we dwell in the presence of God, will enable us to love the unlovable. To love the unlovable. In Matthew 5 verse 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. That's why sabi ko, may karapatan akong hindi mahalin yung magulang ko kasi gano'n ang ginawa nila sa buhay ko. May karapatan ako na nagawin ang gusto ko sa kanila. Dahil iniwan ako na bata ako at may karapatan ako na diba? Mag-revenge. So madaling yung nasaktan ka gusto mag-revenge. Diba? May karapatan ako mag-revenge. But because of the love of God, because I experienced the love of God, kung din yung pinapakita ko sa kanila hanggang ngayon. But I was there to pray for them. I was there to kneel down and to pray for them. And praise God because remember that we go down with the pastor to preach the word of God sa buhay nila. And accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior. And even yung pagpunta namin, itong pagpunta namin sa Bandayan Stadyan, itong week na to, Tuesday, nung Monday kami. Tuesday, pumunta na kami, magkanta kami sa place called Kaladanan, yung sulumanos sa Panyon, sa Google Map. Pinupunta kami doon, at nakita ko din yung grupo ko. And just also the time that he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Before he surrendered his life sa Panginoon. And so natin makikita yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay makita din natin sa kanila. May karapatan tayo to hate them. May karapatan tayo na mag-rebel sa kanila, but as we experience the love of God, as we enjoy the presence of God, we experience the love of God, we're able also to extend that love sa kanila. Diba? Kasi throughout the wilderness journey, Moses, kung makita natin ang buhay ni Moses nung time na to, sa wilderness, because of the complaint of these Israelites, because of yung mga kasalanan na ginagawa ng mga taga-Israelites, at yung mga rebellion nila, is may karapatan si Moses na tanggalin sila. May karapatan si Moses na iwan sila. Because 600,000 men is pwedeng sabihin ni Moses na pwede niyang iwan sila sa wilderness. At tumakbo na lang sila. Dahil sa mga ginagawa nila, yung mga pagpukumpi nila, yung mga kasalanan na ginagawa nila. But as we read on this, sabi ni Moses, sabi dito, is Exodus 33 verse 11,
But, makita rin dito yung relationship nila sa Panginoon, yung unique na relationship nila sa Panginoon. That is spoke to God face to face. Kaya, ang nangyari is, sa Exodus 33, dito na yung makikita that he still pray for his people. Pinag-pray na pa rin yung mga tao. Kahit gano'n ang ginagawa nila, he still pray to the people. He still intercede sa mga tao. He still extend the love that he felt sa Panginoon. Dito sa 600,000 men. Ganon ang mangyari sa atin as we are in the presence of God. Because dito tayo ma-enable. Dito tayo ma-enable ng Panginoon para yung pagmamahal ng naranasan natin sa Kanya is we are able to extend it sa mga tao. Diba? At gano'n lang gawin natin sa araw na ito, we need to dwell in the presence of God. Because as we experience the love of God, as we experience the presence of God, encounter natin ang Panginoon, as we will never be the same again. Hindi na dalawang taong dati is malungkot, dati is madaling ma-discourage. But as we in the presence of God, there is fullness of joy. There is peace. So I want us to stand up, those last na yun, to pray. As we pray, all of us will pray that God will continue to minister sa buhay natin. I believe that God has put in your heart this evening to dwell in His presence. You must dwell in the presence of God. You not only experience the blessings of God, but God will also enable you to give you courage to share His word to the people. That God will give you the courage to share His word. And thus, the command of God to all of us is we need to share the word of God to all nations. And God will use you to His people. Not only in your family, not only in this place, not only in this Trinidad, not only in Baguio, not only in the Philippines, but God will use us wherever we go. Whenever we go to the other countries, God will still use us. Let us come in His presence. Let us humble ourselves before Him. Let us continue to encounter His presence tonight.